Mga siraulo talaga kayo! Kayo na nga lang dalawang magkapatid, lagi pa kayo nag-aaway. Wala ba kayong pagmamahal sa isa't isa? Lagi nyo na lang pinapasakit ang ulo ko. Ang tanda nyo na! Hindi na kayo mga bata na kailangan laging pagsabihan. Matanda na ako eh. Please give me some peace of mind. Maririnig ang malakas na tinig ng Don na si Felix. Sa araw-araw ba naman kasing ginawa ng Diyos, hindi na nawala ang stress nito sa dalawang anak niyang binata. Mula noong mga bata pa lamang kasi si Leandro at Sandro, hindi na talaga nagtutugma ang mga pananaw ng dalawa. Palaging kontra ang isa't isa. Para bang ipinanganak ang dalawa na laging magkasalungat sa lahat na lang ng bagay. Wala namang mali kung ano man yung ginawa ko sa kanya kanina. I'm relaxing myself. And then bigla siyang dumating at gumawa ng eksena in front of my friends. Pinalis ko siya. At siya pa ang may gana magalit. Pa-English ka pa. Mas ka na lang ugali mo sa akin kanina, no? Pwede mo naman ako sabihin na hindi ako pwede ron eh. Pero sinigawa mo pa ako. Hindi ko kasalanan kung marunong ako mag-English at ikaw hindi. Blame yourself for not having a good journey while you're studying. Isa pa, wala akong pakialam kung kanalang ugali ko. Ang mapahiya ka ay mas ikakasaya ko. Diba? Stop this nonsense! Kahit nasa isang bahay lumaki ang magkapatid, magkaibang magkaiba ang kinamulatan nilang buhay. Masipag at masinop sa pag-aaral si Leandro. Ito ang achiever ng pamilya at talaga namang halos lahat ng angka nila ay bilib na bilib sa kanya. Sa katunayan, ito nga ang inaasahan na magmamana at magpapatakbo ng kanilang mga negosyo sa oras na mawala na si Don Felix. Kung si Leandro ay matalinong may tuturing, kabaliktaran naman ito si Sandro. Hindi nito tinapos ang pag-aaral dahil sa sobrang katamaran. Katwiran ng binata, formalidad lang ang pag-aaral. Mas mahalaga para sa kanya kung papaano didiskarte sa buhay. Dahil sa ganitong pananaw ni Sandro, hinaiinisan niya ang kanilang angkan. Walang kwentang anak ang tingin sa kanya ng lahat. Dahil din dito, kailanman ay hindi siya nakikitaan ni Don Felix ng potensyal na maging tagapagmana ng kayamanan niya. Tumigil na kayo! Nakikiusap ako, pwede ba? This is not the right time para magkagulo tayo. Meron tayong dapat asikasuhin. Naglakad ng Don palapit sa sofa at walang ganang umupo. Kita agad na magkapatid na tila stress na ang kanilang ama. Tapos dinagdagan pa nila. Bakit Papa? May problema ba sa business natin? Wala naman. Tungkol lang ito roon sa matandang babae na hanggang ngayon ayaw pa rin pumayag na ibenta sa akin ang bahay at lupa nila. Hindi kasi natin pwedeng gawing farm ang nabili nating lupa hanggat may nakatira pa roon. Eh di ba nag-iisang tao na lang naman ang hindi pumapayag? Hindi ba talaga pwede? Is there any solution? Hindi nga pwede. Malit lang naman ang barangay na yon. Malit lang din ang magiging farm natin. Isang malaking sagabal para sa kanya at para sa akin kung nandoon pa siya. Ay pwede na ba akong umalis? Total, wala naman akong alam sa pinag-uusapan nyo eh. Isa pa, wala rin naman ako may tutulong dyan. No, dito ka lang. You need to listen. Dahil sasamahan mo itong kapatid mo sa ipapagawa ko. Huh? Eh, bakit ako? Ang dami-dami dyan. Nandiyan naman yung alalay niyang si Danaro. Tatlo nga kayo ang mag-aasikaso. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan kundi kayo lang. Walang kwenta ang mga abogado na nakakausap ko. Isa pa, gagawin mo na lang ito bilang nakatatandang kapatid ni Leandro. Wala namang problema sa akin, Papa. Ang inaalala ko lang, baka maging problema itong si Kuya. Alam mo naman, puro palpak ang mga lakad nito. Well, kayo na ang bahalang dumiskarte. Kapag hindi kayo nagtagumpay, pareho kayong sablay para sa akin. Mamayang gabi, bumalik kayo sa baryong yon. Kausapin niyo muli ang matandang babae. Gawin niyo ng mapayapa ang pangungumbinsi sa kanya. Kilala niyo ako. Ayaw na ayaw ko ng bayolente. Tumangutango na lamang si Leandro, habang ang kanyang kuya naman ay tila hindi gusto ang gustong ipagawa sa kanila ng ama. Matapos ang pag-uusap na yon, ay sabay na rin silang lumabas ng sala.
Kung gusto mong matuwa sa'yo si Papa, magtinu ka para mapapayag na natin yung matanda. Tumingin na masama si Sandro sa kanya. Parang malapit na siya nitong suntukin. Kung wala lang ang mga bodyguard sa gilid-gilid, ay baka matagal nang bumulagta si Leandro. Sa kanilang dalawa, si Sandro ay may mabatong katawan. Batak na batak kasi ang katawan nito dahil sa lihim na pagsa-sideline bilang kargador sa bayan. Naglakad ako mag-isa. Kakausapin ko na mag-isa matanda. Di ko kailangan sumama sa'yo, no? You have no choice, kuya. Hindi ka kilala na matanda. Baka isipin lang niya na masamang loob ka dahil sa itsura mong yan. Kailangan mo sumama sa akin para malaman niya na ipinadala tayo ni Papa. Nilalait mo ba ako? Be matured enough, kuya. Hindi panlalait ang pagsasabi ng totoo. So fix yourself. Napapailing na lamang na pumunta sa garahe ang binatang si Leandro. Kalmado lang siya nang pumasok na siya sa sasakyan na kanina pa naghihintay sa kanya. Sa driver's seat ay naroon ang kanyang alalay na si Danaro. Mukhang nag-away na naman kayo ni Sandro ah. Kumusta? Sinong tumaob? Sa tagal na ni Danaro sa pagiging personal bodyguard ni Leandro, alam na rin ito kung ano ang timpla ng magkapatid sa isa't isa. Kung minsan pa nga, si Danaro ang taga-awat sa tuwing magsusuntukan ng dalawa. Tamang sagutan lang. Hindi ko na rin naman papatulan eh. Mas magmumukha lang ako mababaw kung sasakyan ko yung pagiging squatter niya. Hindi kaya ikaw ang harsh sa kanya kaya ganyan yung pakikitungo niya sa'yo? What? Wala. Ang sabi ko, saan ba punta natin? Pumunta tayo ron sa baryo na nabili ni Papa. Anong gagawin natin doon? Gusto ko lang munang makita yung matandang babae na ayaw pa rin pumayag na bilhin ng lupa niya. Ah, okay. Copy. Maingat na pinaandar ni Danaro ang sasakyan palabas ng mansyon. Nakita pa nilang naglalakad sa gilid ng kalsada ang kuya ni Leandro ng si Sandro. Hindi na kasi yun natutulog sa mansyon. Dumadalaw-dalaw lang yun doon dahil may sarili tong bahay na pinamana ng kanilang namayapang ina. Sure ka ba na hindi natin siya babalikan? Hayaan mo siya maglakad mag-isa. Makalipas lang ang halos kalahating oras, nakarating na rin sila sa sinasabing baryo. Medyo madilim na ang paligid dahil sasapit na rin ang gabi. Yun ang unang pagkakataon ni Leandrong pumunta roon. Wala siyang ideya na kahit maliit lang ang baryo, maganda at malinis ito sa loob. Sa isang banda, tila naintindihan ni Leandro ang dahilan ng matanda kung bakit ayaw nitong umalis. Sa lahat kasi ng residente doon, yun na lang ang hindi pumipirma. Akala ko ba, isang tao na lang hindi pumipirma? Bakit ang dami pa rin yatang tao rito? Well, according to our lawyer, hindi na muna pinaalis sa mga tao rito hanggat may isa pang hindi napirma. Sabay-sabay silang papaalisin. Isa pa, mabait naman si Dad eh. Hindi naman niya agad papaalisin ng mga tao rito. Hihintayin niya munang maanin ng mga taga rito ang mga pananim nila. Bait ng tatay mo, no? Tapos, yung dalawa niyang anak eh, parang ano lang. I'm sorry? Wala. Ang sabi ko, ipaparada ko na lang tong sasakyan ng maayos. Bumaba na rin sila ng sasakyan maya-maya. Sa suot nila, halata agad ng mga taong naroon na hindi sila basta-basta. Mababait ang mga taga roon. Ang iba pa nga ay bumabati sa kanila at ngumingiti. Habang naglalakad, aksidenteng nakabanggaan nila ang isang dalaga. May kapayatan ng dalaga kaya kahit nasagi lang ni Leandro ng mahina ito, natumba agad ang babae at nagkalat pa ang mga nilalako nitong kalamansi. Diyos ko naman, miss. Hindi ka kasi tumitingin sa dinaraanan mo eh. O ano, ayos ka lang ba? Nanatiling nakatayo lang si Leandro sa gilid. Si Danaro na ang nag-asikaso sa babae at tinulungan nitong maibalik ang mga kalamansi sa basket. Pagkatapos, binagpagan muna ng babae ang puweta nito dahil medyo maalikabok doon. Sorry, hindi kita napansin eh. Nakatingin kasi ako sa ibang direksyon. Naguluhan, maraming dugo, may mga nakahantusay na katawan, may mamamatay. Nakatingin ng babaeng si Linda sa ibaba habang sinasabi yon. Salubong naman ang kilay ni Leandro.
Hindi niya alam kung bakit sinasabi yun ng dalaga. Samantalang sobrang layo naman ito bilang tugon sa paghingi niya ng paumanhin. Miss, sorry pero alam mo sinasabi mo. Huwag niyo nang ituloy. Ang alin? Kung ano man ang gagawin ninyo, huwag niyo nang ituloy. Marami ang mapapahamak. Sorry, but what are you trying to say? Hindi ka namin maintindihan eh. Tara na boss, hayaan mo na. Baka may saltik. Okay, we need to go. Sorry ah. Palisin niyo na lahat. Huwag lang siya. Napailing na lamang si Leandro sa sinabi ni Linda. Hindi na lamang nila yon pinansin. Pero medyo nabahala si Leandro. Dahil nakahawak ang babae sa kaliwa nitong braso. Palagay niya ay nasaktan ng babae sa banggaan nilang dalawa. Ipinagpatuloy na lamang niya ang paglalakad. Wala pang 10 minuto ay nakarating na rin sila sa bahay ng matandang babae. Nasipat nila ang matanda na abalang nagsasalang ng panggatong sa lutuan. Wala naman silang balak sanang kausapin yon. Gusto lang makita ni Leandro ang itsura na matanda. Sa itsura niya kasi binabase sa unang tingin kung ang isang tao ba ay mabuti. Ano sa tingin mo? Sa nakikita ko, mukha siyang mabuting lola eh. Parang napakasipag niyang tao. Nako pre, mukhang mahirapan kang mapapayag yung matanda. Malambot pa naman yung puso mo sa matatanda. Pre? Ay, boss pala. Sorry. Halos 5 minuto lang silang nakatingin doon. Maya-maya lang din ay naisipan na lang nilang umalis. Hindi pa sila nakakalayo. Nakita nilang pumasok sa bakuran na yun ng babaeng nakabanggaan ni Leandro. Dito nila napagtanto na maaaring anak o apo ng matanda si Linda. Danaro, bukas na bukas bago kami pumunta ni Kuya rito, bumili ka ng mga prutas ha, at bagong TV, yung pinakamahal. Ha? Bakit? Anong gagawin sa TV? Bibigay natin dun sa babae bilang peace offering. Feeling ko nagalit siya sa atin eh. Kaya kung ano-ano na lang yung sinasabi niya. Ang galante mo talaga sa mga babae, boss, no? Lalo na kapag maganda. Sinasabi mo bang babaero ko? Ay, hindi naman. Pero, depende. Naglakad na rin sila palabas ng baryong yon. Pasakay na sila ng sasakyan nang may makita silang matandang lalaki na naglalakad. May hawak-hawak itong sanga ng kahoy. Medyo kukuba-kuba na rin. Nakatingin yun sa kanila kaya sandali silang naintriga. Umarang si Danaro kay Leandro. Para kasi dito kahina-hinala ang mga tingin na matanda. Bakit ay? Kilala niyo ba kami? Hindi ko kayo kilala. Pero base sa dala niyong sasakyan at sa mamahaling kasuotan, palagay ko nabibilang kayo sa mayayamang angkan. Kung wala po kayong sasabihin na mahalaga, maglakad na po kayo. Pilin niyo ang baryong ito. Tsak na malaking benepisyo ang makukuha din niya. Naglakad na ang matanda palayo habang tumatawa-tawa na mahina. Ano, boss? Tumba ko? My God, weird old man. Tara na nga. Nauna nang pumasok ang binatang si Leandro sa sasakyan at sumunod naman si Danaro. Maingat nitong pinaandar ang sasakyan. Nang makabalik na sila ng mansyon, hindi pa rin mawala-wala sa isipan ni Leandro ang magandang babae na nagtitinda ng kalamansi. Marami na siyang nakilala at nakarelasyon na babae na talaga namang magaganda. Matataas ang antas sa buhay. Mga klase na babae. Pero ang babaeng yun lang talaga ang gumulo ng isipan niya. Hindi niya maintindihan ang sarili niya kung na-love at first sight lang ba siya o nahihiwagaan siya sa sinasabi nito. Kinabukasan ng umaga, maagang bumangon ng binatang si Leandro. Maghahanda na siya sa kanilang pagpunta sa nasabing baryo. Pagkatapos siyang magbihis, pinuntahan niya si Danaro sa sasakyan. Naroon na rin ang mga prutas at TV na binili para sa babae. Iritadong tumingin si Leandro dahil inabutan niya si Danaro at Sandro na nagtatawanan. Close kayo? Para kasi ako sa lahat. Kahit sino, nakakasundo ko.
Para akong bar. Open sa lahat. Uy, bawal sa below 18 yun ah. Sabay na nagtawanan ng dalawa. Walang gana namang umupo si Leandro sa backseat. Mag-isa lang siya doon dahil sa front seat nakaupo si Sandro. Tinis na lamang ni Leandro ang kaingayan ng dalawa habang nasa biyahe sila. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakarating na rin sila sa nasabing baryo. Pagbaba pa lamang nila, nakita na nila ang mga nagtutumpukang tao sa bungad. Dahil masyado silang naintriga, agad-agad na lumapit si Danaro at Sandro. Iritado namang sumunod ang binatang si Leandro. Pagtingin nila, nakita nila ang isang lalaki na nakatakip ng dahon ng saging. Napansin din nilang may mga dugo sa katawan nito. Ang kamay ay may malalim na hiwa na nilalangaw na rin. Palagay ko, inaswang ang isang ito. Inaswang? Seryoso ka ba? Bakit? May alam ba kayo sa aswang? Yan ang napapala mo sa pag-alis mo sa mansyon eh. Puro katanghan na lang yung natututunan mo sa lansangan. Can't believe na may kuya akong katulad mo. Hoy, kung ikukumpara mo yung utak nating dalawa, mas lamang ako sa'yo. Marami ka lang alam sa negosyo, pero sa tunay na buhay, nga ka. Baka nga hindi ka marunong magsaing gamit lang ang panggatong na kahoy eh. Bakit ako magsasaing gamit ng panggatong? We have stove, an automatic stove, or rice cooker. Di ba? Asa ka sa automatic. Sanay ka napapadali lagi buhay mo eh. Kaya tingnan mo itsura mo. Mukha kang batang iyakin na kapag nasagi sa muka eh, iiyak agad at magsasampa ng kaso. Hindi na lamang nagsalita pa si Leandro. Ayaw na niya kasing bumaba pa sa level ng pag-uugali ng kanyang kuya. Pinagpatuloy na lamang nila ang paglalakad. Narating nila ang bahay na matanda na sa kanilang pagkakaalam, Dangdang ang pangalan. Wala silang sinayang na pagkakataon. Kinuusap agad nila yon pagkapwesto nila sa tapat. Nagtataka ang mata ng matanda habang nakatingin sa kanila at sa kanilang mga dala. Magandang araw sa inyo. Ano ang may tutulong ko sa inyo? Sumenya si Leandro kay Danaro. Agad namang nakuha nito ang naisabihin ng binata. Magandang araw po sa inyo, Nay. Maaari po ba kayong makausap tungkol sa lupa? Pinadala ba kayo rito ni Don Felix? Opo, pinadala kami rito. Gusto lang po sana namin makipag-usap na maayos. Huwag po kayo mag-alala, hindi po namin kayo po puwersahin. Magkaroon po sana tayo ng mapayapang usapan. Tumango-tango ang matanda. Pinagbuksan sila nito ng gate ng yari sa kawayan. Pinapasok sila sa loob at saka pinaupo sa mahabang katre. Doon ay nakita nila ang magandang babae na si Linda sa kabilang katre. Tahimik lang itong nagtatahi at tila hindi man lang sila nito nakikita. Siya ang apo ko, si Linda. Inilapag ni Danaro ang mga prutas at ang TV na flat screen na hindi naman kalakihan. Hindi yun ang pinakamahal na TV. Dinekwat lang talaga nito ang sobrang pera. Para saan ba mga yan? Galing po kami rito kahapon. Aksidente kong nakabanggaan si Linda. Natapon sa lapag yung mga daladala niya mga kalamansi eh. Kaya bilang pagbawi at paghingi na rin ng paumanhin, bumili po ako ng pang peace offering. Itong TV para kay Linda? Opo, para po sa kanya yan. Iho, bulag ang apo ko. Hindi rin niya yan mapapanooran. Biglang natameme si Leandro. Nagkakatinginan pa silang dalawa ni Danaro. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Parang gusto na lamang magpakain sa lupa ng dalawa sa sobrang hiya. Mabuti na lang ay marunong kumambyo si Sandro. Ayos lang naman po kung hindi siya nakakita. Maririnig pa rin naman niya yung palabas eh. Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng TV. Maraming nangyayari sa lipunan na dapat ay nalalaman din ng katulad ng apo ninyo. Tumango-tango ang matanda at tila napasang-ayon na lang din ito kay Sandro. Samantala, nakaramdam naman ng kaunting inggit si Leandro. Hindi niya naisip ang bagay na sinabi ng kanyang kuya. Maya-maya pa, sinimulan na rin nila ang pakikipag-usap na matanda. Kagaya ng sinasabi nito sa mga nauna ng nakipagnegosasyon,
hindi pa rin ito pumapayag na umalis sa bahay o lupain na yon. Alam niyo mga iho, pwede ko naman ibenta ang bahay at lupang ito. Pero ang pakiusap ko lang, sana'y huwag niyo akong paalisin dito. Hindi ako maaaring umalis sa lugar na ito eh. Bakit po ba? Ano po bang meron at bakit ayaw niyo po itong alisan? Kaguluhan. Sabay-sabay silang napatingin sa dalagang si Linda. Tumayo na ito at nakakapit sa dingding habang naglalakad palapit sa kanila. Si Lola Dangdang lang ang nakakapigil sa maaaring pagsiklap ng kaguluhan. Kapag nawala siya rito, maraming mapapahamak. Sandali lang. Ano bang meron? Para sa kaalaman nyo, ang aking apo ay may kakayahang makakita ng mga pangyayari na mangyayari pa lamang. Nung mga sandaling yun, dito na naisip ni Leandro na baka totoo nga ang sinasabi ng dalaga sa kanila. Bigla niyang naisip ang bangkay ng lalaki na nakita nila sa bungad. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, tila nakaramdam ng kaba si Leandro. Nakakita siya ng hinaharap? Sandali. Miss, totoo ba yung sinasabi mo sa amin kagabi? Lahat ng pangitain ko ay nangyayari kung hindi pipigilan. Kagaya na lang ng nangyari sa lalaking pinagkakaguluhan ngayon ng mga tao. Sa maniwala man kayo o hindi, biktima yon ng aswang. O di ba? Sinasabi ko na sa inyo eh. Mga aswang ang dumali sa lalaking yun eh. Sandali lang Paano magiging biktima yon ng aswang? Hindi naman totoong may ganong nilalang. That's only an urban legend. Inaasahan ko na talagang hindi kayo maniniwala sa sasabihin ko. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi ko pwedeng sabihin sa inyo ang dahilan kung bakit ayaw kong umalis dito. Mga iho, pakisabi sa Don, napapayag akong ibenta na itong lupa kung talagang gusto niya. Pero ang kapalit nun, hindi pa rin ako aalis sa baryong ito, lalong-lalo na sa bahay na ito. Lola, sasama ako sa kanila. Gusto kong makausap ang Don. Wait miss, sigurado ka ba dyan? Hindi ka ba natatakot sa amin? Kung may gagawin kayong masama sa akin, makikita ko kagad yon. Pero ayos lang ba sa inyo na sumama sa amin ng apo ninyo? Ngumiti at tumango ang matanda sa kanila na parabang malaki ang tiwala nito sa kanila. Ibalik nyo lang siya ng ligtas dito. Bago sumapit ang tanghali, umalis na rin sila roon para magbalik ng mansyon. Si Sandro ang nag-alalay sa dalaga. Sa hindi naman maalamang dahilan, tila nainggit si Leandro kaya inagaw niya ang kamay ng babae. Huwag niyong sabihin na pareho kayong may gusto sa babaeng ito. Bago sila umalis, biglang naalala ng babaeng bulag ang basket nitong maraming laman na kalamansi. Yung tinda kong kalamansi, baka kung pwede ipakibalikan. Miss, hindi ka naman magtitinda ng kalamansi eh. Ang sabi mo ako na lang ang kukuha. Hintayin niyo lang ako rito. Napasimangot na lamang si Leandro nang magbida-bida na naman ang kanyang kuya. Lumipas lang ang ilang minuto at nakabalik na rin si Sandro. Bumiyahin na rin sila agad bago pa sila abutan ng mainit na tirik ng araw. Pagkarating nila sa mansyon, nagtataka ang mga tao roon kung bakit may daladala silang babae. Sa sala, napatayo ang Don nang makitang tila nag-aagawan si Leandro at Sandro sa pag-alalay sa dalagang si Linda. Teka. What's the meaning of this? Who is she? Leandro? Sandro? Sino ang babaeng yan? Apo po siya na matandang ayaw umalis sa lupa nila. Nandito siya para kausapin kayo. Kausapin ako? Magandang tanghali po sa inyo, Don Felix. Narito po ako para kausapin kayo tungkol sa panganib na maaaring mangyari. Nagtataka man ang Don ay pinaupo na rin niya ito sa sofa. Nagulat si Don Felix nang biglang hawakan ng dalaga ang kanyang kamay. According to her grandma, may kakayahan siyang makakita ng mga bagay na mangyayari pa lang. Kaya niya ring makita ang ilang parte ng hinaharap ng isang tao. Tameme ang Don sa narinig. Maya-maya lang ay binitiwan na rin ng dalaga ang kamay ng matandang lalaki. Huminga ng malalim si Linda at tumarap sa mukha ng Don na para itong nakakakita. Don Felix, nakita ko kayo.
Umiiyak kayo dahil sa pagkamatay ng malapit niyong kaibigan. At dahil sa pagkamatay nila, mamadalin mong kunin ang baryo para gawing farm. Pero dahil sa desisyon na ginawa mo, ay maraming mapapahamak, maraming mamamatay. Alam mo, Iha, hindi ako naniniwala sa mga hula-hula. Hindi ito hula. At mas lalong hindi ko ito sinasabi sa inyo para lang itigil nyo ang gusto niyong pagpapaalis kay Lola. Kapag hindi nyo hinayaan ang Lola ko, mabubuhay ang aswang na matagal nang nahihimlay. Maghahari ang aswang at malalagay sa alanganin ang buhay ng mga tao. Magsasalita pa sana si Don Felix nang biglang dumating ang sekretarya nito. Daladala nito ang cellphone at sinabing may tumatawag. Nang sagutin niyo ng Don, ay nabitiwan nito ang cellphone. Nanlalaki ang mga matang nakatingin kay Linda. What happened, Papa? Papa, ayos lang ba kayo? Ang kaibigan ko, si Don Paterno, patay na! Nagulat silang lahat ang sabihin niyo ni Don Felix. Pare-pareho nilang napagtanto na mabilis na nangyari ang kasasabi pa lang ni Linda. Sa puntong yon, nawala na sila ng dahilan para hindi paniwalaan ng dalaga. Makalipas ang ilang sandali ay umalis na muna si Don Felix para puntahan ang kaibigan nito. Hapon na ito nakabalik at inabutan pa nito sina Linda sa sala. At dahil sa pangambang baka totoo nga ang mga nakikita ni Linda, nakagawa na ito ng desisyon. Masama ang kutob ko sa maaaring mangyari. Kaya naman, nagdesisyon ako na payagan na ang pananatili na matanda doon sa bahay. Pero sa isang kondisyon. Ano pong kondisyon? Para sa kondisyon na gusto mangyari ng Don, pinuntahan nila ang matandang si Dangdang sa bahay nito. Nabigla pa ang matandang babae nang biglang dumating si Don Felix doon. Pero kalaunan ay kumalma na rin si Dangdang nang ipaliwanag ni Linda ang kanilang mga napag-usapan. Gusto niyong malaman kung bakit ayaw kong umalis dito? Tanong na matandang babae nang sabihin na ng Don ang kanyang kondisyon. Sa totoo lang, hindi naman lingid sa akin ang mga nilalang na aswang. Matagal nang sinasabi sa akin yan ng kaibigan kong si Paterno. Kaya ngayon, gusto ko lang malaman kung may kinalaman ba talaga ang lihim mo sa mga aswang. Bilang kanyang kaibigan, gusto kong malaman kung may tutulong ba ito para mabigyan ng hustisya ang kamatayan ng kaibigan ko. Sandaling hindi nagsalita si Aling Dangdang. Tila nagdadalawang isip itong sabihin ang tunay na dahilan kung bakit hindi niya magawang iwan ang bahay na yon. Ginagawa na namin ang part namin para mapabuti ang negosasyon na ito. Kaya sana gawin niyo rin ang sa inyo. Isipin niyo na lang po na oras na malaman na rin namin ang tunay niyong dahilan. May mga makakatulong na rin sa inyo para protektahan yan. Ipangako niyo sa akin na kahit na anong mangyari ay wala kayong pagsasabihan nito. Tumayo ang matandang babae. Tumenyas lang ito na sumunod sa kanya. Dinala sila nito sa isa pang maliit na silid na halos iisang papag lang ang kakasya roon. Nasa ilalim ng papagdaya ng sagot sa mga tanong na nasa isipan ninyo. Tinulungan nila si Aling Dangdang na iangat ang papag. Tinanggal din nila ang nakatakip na mga kumot sa sahig. At doon nakita nila ang tila hukay. Sa hukay na yon ay merong isang malaking garapon. Sa loob naman ng garapon ay merong isang bagay na nangingitim na halos kasing laki lang ng manggang kalabaw. Ano po ang bagay na yan? Yan ang puso ng isang malakas na aswang. Kapag umalis ako sa bahay na ito, wala nang magri-ritual dyan. Yung ritual po ba yan na ginagawa niyo para hindi makalapit dyan yung mga aswang na magtatangkang kunin yan? Tama ka, iho. Pero isa rin sa dahilan para hindi na muli yang tumibok. Nagsasagawa ka ng isang ritual? Anong klaseng tao ka ba? Isa akong mangkukulam. Sa sinabing yun na matandang babae ay bumakas ang kaba sa mukha nilang apat. Tila natakot sila na baka anumang oras ay kulamin sila ni Aling Dangdang. Huwag kayo mag-alala. Hindi mangkukulam si Lola ng tao. Tanging mga aswang lang ang kaya niyang kulamin. Ang pagiging mangkukulam niya rin ang dahilan kung bakit walang aswang ang nagtatangkang makalapit dito. Ito ang dahilan
kung bakit ayaw mong iwan itong bahay na ito? Matagal ko na itong binabantayan. Dalaga pa lang ako ay ginagawa ko na ito. Ang sabi ng mga magulang ko noon, sa oras na makuha yan ng mga aswang at kinain nila, kakaibang kalakasan ng tataglayin ng katawan nila. Mawalang galang na po ano? Pero bakit hindi na lang po natin sunugin yung puso na yan para wala na silang gustong kunin sa inyo? Hindi nasusunog ang puso ng aswang. Hindi rin yan pwedeng pukpukin. Para lamang yang goma. Ang tanging paraan lang para mawala na ang pusong yan ay saksakin niya ng punyal na pagmamayari ng pinakamalakas na albularyo. Saan naman po natin makukuha yung punyal na yon? Hindi ko rin alam. Kaya nga habang wala pang punyal, ginagawa kong lahat para walang makakuha ng pusong ito. Diyos mio, hindi pa rin ako makapaniwala na nangyayari ang lahat ng ito. Miss, pwede mo bang alamin kung ano yung mangyayari sa inaharap? Hindi ko nagagawa palagi ang kakayahan ko. Kapag nararamdaman ko lang na may makikita, doon ko yun nagagawa. Minsan din, bigla-bigla na lang lilitaw ang pangitain ko na yun sa utak ko. Ngayong alam niyo na ang lihim ko. Paano ko makakasiguro na ililihim niyo rin ito? Sisimulan ko na ang pagpapaalis ng mga tao sa baryong ito. Itong bahay mo lamang ang may iwan. Magtatalaga ako ng mga tao ko rito para kahit papaano magbabantay sa inyong maglola. Makakaasa ka na hindi ito malalaman ng iba. Sa katunayan, handa akong makipagtulungan para mapanatiling wala sa kamay ng mga aswang ang pusong yan. Papa, hayaan mo ako manatili rito. Ano bang sinasabi mo? Saan ka naman titira dito? Bida-bida na naman to eh. Kahit saan. Basta gusto ko lang tumulong. Gusto kong tumulong sa pagpuprotekta sa kanila. Kahit na papano may alam naman ako sa mga aswang. O sige, bahala ka sa buhay mo. Ako rin, gusto ko rin manatili rito. At ano naman ang pumasok sa utak mo, Aber? Alam mo naman nakatuwang kita sa mga negosyo natin. Gusto ko rin protektahan si Linda. Nagkatinginan si Aling Dangdang at Don Felix. Tila batid na ng dalawang matanda kung ano ang nangyayari. Hindi mo kakayanin ng buhay sa ganito. Ang mabuti pa, bumalik ka na lang sa mansyon. Baka kagating ka lang ng lamok dito. Magsampa ka na ng kaso. Anong tingin mo sa akin, mahina? Oo, ganun nga. Mahina? Baka ikaw mahina. Natatakot kang may kakumpetensya ka. Kakumpetensya? Bakit? Naglalaban ba kayo para kay Linda? Biglang nanahimik ang magkapatid. Matalimang tingin nila kay Danaro. Habang si Don Felix at Aling Dangdang naman ay tahimik lang. Sorry. Hindi na ako magsasalita. Sabi ko nga Naputol na ang usapan na yun nang pumayag na si Don Felix na manatili roon si Leandro. Napapailing na lamang din si Sandro dahil hanggang doon ayaw na ayaw pa rin ni Leandro na nalalamangan. Kagaya ng napag-usapan, pinaalis na ni Don Felix sa mga taong nakatira sa baryo maliban na lang sa maglola. Hindi naman na nagalit ang mga residente dahil inilipat sila sa mas ligtas at mas maayos na lugar. Malayo sa maaring panganib na idudulot ng aswang. Samantala, unang gabi ng pananatili ni Leandro at Sandro sa bahay nila Linda, parehong hindi makatulog ang magkapatid. Nasa sahig lang kasi sila noon. Walang kahit na anong electric fan o aircon. Umusok ka nga ron. Ang luwag-luwag dun. Tapos susulayin mo tong kumot? Bakit ka pa kasi nagbida-bida rito? Ako na lang sana ang nagpaiwan dito, total. Ako naman ang sanay sa buhay na mahirap. Tsaka sa ating dalawa, ako naman ang kaya magprotekta sa kanila. Inis na bumangon si Leandro. Isinuko na nito ang kumot na ilang oras na nitong ipinaglalaban. Ang daldal mo. Bad trip. Oh, saan ka pupunta? Wala kang pakialam dun. Padabog na lumabas si Leandro at wala na itong pakialam kung makagawa ito ng ingay. Pinuntahan niya sa bakuran ng sasakyan nilang nakaparada sa gilid. Kinatukatok niya ang bintana at agad naman itong nagbukas. Oh, bakit ka ba nanggigising?
Sarap-sarap ng tulog ko dito eh. Oo nga, ang sarap-sarap na ng tulog mo kasi naka-aircon ka rito. Inis na pumasok ng sasakyan ng binatang si Leandro. Nakahinga na siya ng maayos dahil sa wakas, makakaranas na rin siya ng aircon. Akala ko ba gagawin mong lahat para kay Linda? Oo, gagawin ko lahat para sa kanya. Pero hindi kasama yung gabing ito. Dahil bukas na bukas din, pakakabitan ko ng aircon yung bahay nila. Gusto mo pa talaga si Linda? O baka ayaw mo lang na nakikitang mas nauungusan ka ng kapatid mo? Hindi kaagad nakapagsalita ang binatang si Leandro. Batid niya kasing pareho naman yun ng dahilan kaya siya nakakaganon. Sinubukan na lamang nilang dalawa na matulog noong mga sandaling yon. Ang kaso nga lang, dakong 3:00 ng madaling araw, nagising silang dalawa dahil sa malakas na kalabog na kanilang naramdaman. Tila may sumampa sa itaas ng sasakyan. Ha? Ano yun? Kita mo pareho tayong natutulog eh. Malamang hindi ko rin alam. Napapadala sa pagsagot mo sa akin ng pabalang ah. You want me to fire you? Ay, sorry. Akala ko kasi tropa time tayo eh. Teka sandali. Titingnan ko sa labas. Kukusot-kusot pa ng mata ang lalaking si Danaro. Lumabas siya ng sasakyan at tiningnan ng itaas ng sasakyan. Wala naman siyang nakita. Pero pagtingin niya sa harapan ng sasakyan, nakakita siya ng mahabang gasgas. Parang matulis na bagay na bumaon. Boss, halika, tingnan mo to oh. Napilitang lumabas si Leandro. Sa lubong ang kilay niyang tiningnan ng gasgas. Oh, sino naman ang gagawa niyan? Kanina di ba naramdaman natin na umuga yung sasakyan? Kontakin mo nga yung mga tao natin. Nasaan ba yung mga yun? Walang bantay sa tapat eh. Habang nagdadayal ang binatang si Danaro, ay may napansin si Leandro sa parte ng bakuran na madilim. Hindi niya alam kung tama ba ang kanyang nakita. Pero may naaninag siyang imahe ng tao sa likuran ng halaman. Lumapit doon ang binata. Nang 2 metro na lang ang distansya niya, nakita niyang merong taong naroon. Pero mabilis itong umalis. Danaro, sabihan mo ang mga tao natin na may umaaligid na rito. Sakto naman na sinagot na rin ng mga tao nila ang tawag ni Danaro, kaya agad-agad namang tumungo ang mga tao nila sa bakuran. Saan ba kayo nagpupunta? At bakit wala nakabantay rito? Ha? Stupid! Inis na inis si Leandro. Pero pinilit na lamang nitong kumalma dahil nakita nilang gising na sila Linda at Aling Dangdang. Suyurin niyo ang buong area. Danaro, sumama ka sa akin. Hahanapin natin yung nakita ko. Boss, aswang ba yun? Ewan ko. Siguro. Basta, kailangan natin masiguro na walang umaaligid dito. Mabilis na kumalat ang mga tao nila. Si Leandro at Danaro naman ay naghanda na rin. Kinuha nila ang baril sa likuran ng sasakyan. Mga iho, nandito ang mga aswang. Ang mabuti pa, pumasok na lang kayong dalawa rito sa bahay. Total, hindi naman sila makakalapit dito. Sabi ni Aling Dangdang habang nakadungaw sa bintana. Hindi o. Tutulong kami para mapuksa ang mga aswang na yan. Bumalik na po kayo sa tulog. Kami na pong bahala. Hindi na sila nagawang pigilan pa na matanda. Dali-dali na rin silang umalis dala ang mataas na kalibre ng baril. Sa puntong yon, tuwang-tuwa na si Danaro. Dahil sa wakas, magagamit na niya ulit ang kanyang fighting skills. Nararamdaman mo ba yon? Oo, boss. Parang nandito lang siya sa paligid. Ihanda mo bakal mo, boss. Marahan nilang hinanap ang naririnig nilang kaluskos. Magkakasunod na buntong hininga pa ang pinakawala ng dalawa. Maya-maya lang natukoy na nila kung saan talaga nanggaling ang tunog. Nagmamadali silang pumunta sa likuran ng puno. Pagtapat nila ng ilaw noon, agad nila yung tinutukan. Pero nagulat sila nang madiskubre na ang lalaking naroon pala ay si Sandro, ang kanyang kuya. Sir Sandro? Ano bang ginagawa mo rito? At ano kaya sa tingin mo ang ginagawa ko rito? Dala-dala itong itak na to. Hindi naman kita nakitang lumabas kanina. Akala ko natutulog ka dun eh. Bida-bida ka talaga. Hoy, ikaw ang bida-bida. Kahit wala kang alam sa aswang, nandito ka. At talagang hindi mo ako mapapansin na lumabas dahil tulog pa kayo. Wala na ako sa bahay nila Linda. Sa madaling sabi, hindi ako natulog.
Oh, baka mag-away pa kayo niyan ha. Pero teka, kanina pa nasa labas? Oo, mas nalibot ko na nga itong bado kaysa sa mga tao niyong natutulog lang sa van eh. Lalong nakaramdam ng insecurity ang lalaking si Leandro. Lumalabas kasi na mas maabilidad talaga kaysa sa kanya ang kanyang kuya. Ayaw man niyang aminin pero totoo ang sinabi ni Sandro sa kanya na pagdating sa tunay na hamon ng buhay, marami pa siyang kakaining bigas. Natigil lang ang kanilang usapan nang may marinig na silang umangil. Sabay-sabay silang umupo sa likuran ng puno. Hindi lang isa, hindi lang dalawa o tatlo, kundi maraming aswang ang naroroon. Noong mga sandaling yon, kalmado lang naman silang tatlo. Pero kahanga-hanga talaga ang pinapakita ni Sandro noon. Bigla na lamang kasi itong tumayo at tumindig na itak lamang ang dala. Tingnan mo itong isang to, bida-bida na naman. Boss, mukhang di lang siya basta bida-bida. Tingnan mo yung tindigan. Parang sanay na sanay talaga siya sa ganitong sitwasyon eh. You know what? Sa kanya ka na lang kaya magtrabaho. Lagi mo na lang siya pinupuri eh. Maya-maya lang, naramdaman na nilang tila may mga aswang nang nakapalibot sa kanilang kinalalagyan. Pero ganun pa man, hindi man lang dinapuan ng kaduwagan si Sandro. Sa halip, hinamon pa nito ang mga aswang. Kung talaga matapang kayo, bakit hindi kayo lumabas? Nagyayabang pa, iitak lang naman ang hawak, ha? Natameme si Leandro nang makita kung papaanong tinaga ni Sandro ang isang aswang na bigla na lamang lumitaw sa likuran nito. Kitang-kita ang pagiging sanay ng lalaki sa pakikipaglaban. Ulang niya, ano bang ginawa nito ni kuya sa buhay niya? Hindi na naitago ni Leandro ang kanyang pagkahanga sa kuya niya. Baka gusto niyo akong tulungan. Ano? Napilitang lumabas ang dalawa. Pinagbababaril nila ang mga nakatungtong sa mga puno. Pero dahil mabibilis sa mga yon, ay hindi sila agad nakatama. Idagdag pa na madilim din sa kinalalagyan nila at tanging maliit na flashlight lang ang nagsisilbi nilang liwanag. Kailangan nating umalis sa parting ito. Pumunta tayo sa open area. Mas lamang sila sa ganitong maraming puno na matataguan eh. Nauna nang tumakbo si Sandro. Sumunod naman sila Leandro. Habang tinatahak nila ang daan para maghanap ng open na area, mapapansin niya na parang may sugat sa likuran ng kanyang kuya nang tamaan niyo ng liwanag ng flashlight. Pero ang ipinagtataka niya, parang hindi yun iniinda ng binata. Dito, ewan ko lang kung di pa natin tamaan ng mga lokong yun. Magkakatalikuran na sila noong mga sandaling yun. Sinundan sila ng aswang doon. At sa pagkakataong ito, kitang-kita na ni Leandro kung ano ang tunay na anyo ng isang aswang. Maging siya, kinilabutan din ng makita yon. Nasaan na ba yung mga tao natin? Mga inutil talaga yung mga yun, oh. Bakit kailangan pa ng mga tauhan? Hindi mo ba kayang sabayan ng mga aswang na yan? Takot lang ako mamatay dahil may halaga pa buhay ko. Ikaw, kaya ka matapang kasi wala ka namang... Walang kwento sa pamilya? Okay, sabi mo eh. Nagkibit balikat na lamang si Sandro. Hindi na siya nito pinatulan. Bagay na ipinagtaka ni Leandro ng mga sandaling yun. Hindi umatake ang mga aswang sa kanila. Nakapalibot lang ang mga ito at paikot-ikot sa kanila. Kaya naman hindi na rin nagsayang ng panahon si Leandro. Gusto niyang ipakita sa kanyang kuya na kaya niya rin makapatay ng aswang. Niratrat niya ng bala ang mga aswang, pero mabilis lang na nagpulasa ng mga yon. Wala siyang tinamaan ni isa. Pero nang magpaputok na rin si Danaro, meron ng dalawang aswang ang bigla na lang bumulagta. Sa puntong yon, tila ikinagalit ng mga aswang ang nangyari sa kasamahan nila. Sabay-sabay na silang umatake. Habang nagpapaputok ng baril ang dalawa, mano-mano lamang na tinapatan ni Sandro ang mga aswang gamit lamang ang kanyang itak. Nanlaki ang mga mata ni Leandro nang makitang may dalawang aswang ang papalapit sa likuran ng kanyang kuya Sandro. Kaya hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sa likuran mo! Mabilis na humarap si Sandro at agad na tinaga ang dalawang aswang. Bakit? Concern ka na sa akin oh. Kinabahan na ba ang baby brother ko? Kadiri ka, baby brother na pinagsasabi mo. Nagpatuloy ang labanan. Kalaunan ay napilitan na lang din ng mga aswang na umatras. Habang tumatagal,
unti-unti silang nalalagas. 5 aswang na ang napatumba nila. 5 aswang na ang napatumba nila, Leandro. Mabilis na nagsigapangan ng mga aswang palayo roon. Sinubukan nilang habulin ngunit nakapasok na ang mga yon sa kagubatan. Mga boss, wala ba kayong mga sugat? Sir Sandro, may sugat ka sa likuran, no? Wala yan. Nadali lang ako kanina ng aswang nung tulog pa kayo. Sigurado ka bang ayos ka lang? Dumudugo yung likuran mo, oh. Huwag mo kong intindihin. Sanay ako masaktan. Umamin ka nga. Ano bang ginagawa mo sa buhay mo? Bakit? Nagulat ka ba sa mga nakita mo? Ang dami mo talagang dada. Hindi ka na lang sumagot kaagad eh. Kapag nagkaroon ka ng interes sa buhay ko, malalaman mo rin ang sagot sa tanong mo. Tara na, balikan na natin si Linda at Aling Dangdang. Nauna nang naglakad si Sandro sa kanilang dalawa. Napailing na lamang si Leandro dahil sa pagiging pamisteryoso ng kanyang kuya. Pagbalik nila sa bahay na maglola, naabutan nilang naroon ang mga tauhan nila. Inis na pinagbabatukan ni Danaro ang mga yon. Mga inutil, saan ba kayo nagpunta? Bakit kami pa yung nakaharap ng mga aswang? Puntahan niyo ang bangkay ng 5 aswang doon. Talin niyo rito. Yun na yung huling trabaho niyo. Dahil bukas, tanggal na kayo. Parang mga batang nagmamadaling umalis sa mga yon. Samantala, nag-aalala namang lumapit sa kanila ang bulag na si Linda. Ayos lang ba kayo? Hindi ba kayo nasaktan? Kami? Nasaktan? As you can see, ayos lang naman kami. Danaro naman, maging sensitibo ka naman. Kita mong hindi ka nakikita eh. Tapos, may as you can see ka pang nalalaman dyan. Ay, pasensya na Linda. Pero, ayos lang naman kami. Itong si Sandro lang, may sugat sa likuran. Buti na lang hindi mo nakikita. Kasi kung nakikita mo lang yung sugat niya, baka sobra ka mag-alala. What do you think you're doing? Ako? King. Sandro, halika. Alalayan mo ko sa loob. Ipapagamot natin yan kay Lola yung sugat mo. Inalalayan na ni Sandro ang dalaga. Paghawak ni Linda sa kamay ng lalaki, bigla itong napatigil. May kung anong malungkot na pangitain ang nakita niya. Pero hindi na lamang nito sinabi kay Sandro. Hanip din eh, no? Kinaya makalabas ng mag-isa tapos magpapaalalay papasok sa loob. Ikaw naman kasi boss eh. Ang bagal-bagal mo dumiskarte. Kapag ganun, dapat mabilis ka. Sige ka, baka maunahan ka ng kuya mo. Kita mo naman yung galawan ni Sir Sandro, di ba? Pang veterano. Kaunting-kaunti na lang, hahanap talaga ako ng ibang alalay. Naniningkit ang mga mata ni Leandro na iniwan na lamang ang alalay. Pagpasok niya sa loob, sinimulan na ni Aling Dangdang ang panggagamot sa sugat ni Sandro. Napanguwi si Leandro nang makita ang sugat ng kanyang kuya. Inakala niya na simple at maliit na hiwa lang yun. Pero mahaba at medyo malalim pala ang sugat nito. Hindi ko alam kung papaano mo nagagawang harapin ang mga aswang, iho. Pero humahanga ako sa katapangan mo. Mga manunugis lang ang kilala kong kayang labanan ng mga aswang na itaklang ang gamit. Ganun po ba? Naku, maraming salamat po sa papuri ninyo. Pero iho, wag na wag kayong magiging kampante. Hindi pa natin nakakaharap ang mga aswang na higit na malalakas at mabibilis. Hindi ko po inaalis ang posibilidad na yon, Aling Dangdang. Sa katunayan, alam ko rin na may iba't ibang uri ng aswang. Sandro, sabi mo sa akin, ikaw bang lalaki nagligtas sa akin nung munti ka na akong atakin ng mga aswang? Buti naman at naalala mo. Oo, ako yun. Nagkataon lang kasi na papauwi na rin ako noon. Maraming salamat ha. Pasensya ka na't hindi ko kagad nahalata. Kung nakakakita lang sana ako, edi sana. Kung nakakakita ka lang, edi sana alam mong nandito rin ako at nakikita mga kaharutan yung dalawa. Magpagamot ka na lang dyan. At ikaw naman, manood ka na lang. Pwede namang walang landian, di ba? Pasigaw at galit ang pagkakasabi ni Leandro. Hindi na nito napigilan ng selos. Napatingin na lamang sa kanya si Sandro at Aling Dangdang na kapwa nagtataka. Habang si Linda naman ay natameme. Nang mapagtanto ni Leandro na nakakaya nga ang ginawa niya, mabilis siyang lumabas ng bahay na yon
at nagmukmok na lamang sa loob ng sasakyan. Lumipas na ang 1 linggo mula nang manatili ang magkapatid sa poder ni Aling Dangdang. Maayos na rin nakakatulog si Leandro sa loob ng bahay ng maglola. Dahil kagaya ng kanyang pinangako, binilan niya ng aircon ng bahay kahit na alam naman niyang maraming butas ang bahay na matandang babae. Sa mga nakalipas na araw, naging mas komplikado rin ang lahat. Hindi na kasi makahanap ng tauhan si Danaro. Tumatanggi mga yon kapag nalalaman na aswang ang kailangang kalabanin. Kaya naman ilang araw at gabi na rin silang hindi mapalagay dahil sa panganib na anumang oras ay maaari nilang maranasan. Danaro, ano bang balita sa mga hinahanap nating tao? Hindi pwedeng wala tayong mga tauhan dito. Nakita mo naman na marami ang mga aswang. Baka mas marami pa sila kapag bumalik sila. Nasa biyayang dalawa noon habang pabalik pa lamang sila sa bahay ni Aling Dangdang. Galing sila sa mansyon para ibalita kay Don Felix ang kanilang kalagayan. Negative, boss. Ang hirap makahanap ng tao. Maatras kapag aswang ang kalaban eh. Tingin ko, halos lahat na ng mga organisasyon ng mga security ngayon aware na sa mga aswang. Napailing na lamang si Leandro dahil sa pagkadismaya. Sumasakit ang ulo niya. Gustong-gusto na niya makapagpa-good shot kay Linda. Pero hindi naman umaayon sa kanya ang panahon. Ilang sandali lang ay nakarating na rin sila sa baryo. Huminto sila saglit dahil may matandang lalaki na nakaharang sa bukana ng baryo. Hindi nila alam kung ano ang ginagawa nun. Pero meron itong tinatanaw sa loob. Binusinahan ni Danaro ang matandang lalaki. Pero ngumiti lang sa kanila yon nang humarap. Hindi na nakatiis si Danaro at binabanan niya ito. Tay, baka pwede kayong gumilid. Hindi naman po kayo si Superman para saluin itong malaking bakal na may gulong na dala namin. Kailangan yun ang kunin ng baryo ito. Dahil kung hindi, mauunahan kayo. Ha? Kay Don Felix naman tong baryo na to ah. Sino makakauna sa amin? Huwag kayong kasigurado. Baka mamaya hindi pala ito sa inyo. Nalalapit na. Nalalapit na ang pagbabalik ng mga tunay na nagmamay-ari nito. At sa oras na makuha na nila ang dapat nilang makuha, siguradong hindi na ulit sisikat ang araw para sa nakararami. Tumawa-tawa pa ulit ang matandang lalaki. Dinig pa ni Leandro ang mga sinabi nito dahil sa lakas ng boses ng matanda. Sira siguro yung ulo na matandang yun. Kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi. Masama ang kutob ko sa matandang yun eh. Bakit? Tinatanong mo ko kung bakit? Di ba bodyguard kita? Dapat alam mo agad sa unang tingin pa lang kung yung isang tao ay mapanganib o hindi. Wala naman ako nararamdaman panganib sa matandang yun eh. Parang 2 udang nga lang hindi pumipirma sa certificate of death nun eh. Huwag kang pakampante. Baka magulat na lang tayo. Aswang pala yung matandang yun. Hindi na nakapagsalita pa si Danaro. Pinaandar na lamang nito ang sasakyan papasok ng baryo. Nang marating na nila ang bakuran ni Aling Dangdang, ay inabutan nilang maraming kalalakihan ang nasa tapat. Nagtatakang bumaba si Leandro at Danaro at saka madaling pumasok sa loob. Anong ibig sabihin nito? Sino yung mga lalaking yan? Kinumpronta agad ni Leandro ang kanyang kuya Sandro. Na noong mga sandaling yon, nakikipag-usap kay Linda at Aling Dangdang habang nasa tapat ng lutuan. Sila ba? Ako nagdala sa kanila rito. Nalaman ko kasi na nahihirapan pala kayong humanap ng tao. Kaya yan, yung mga kasamahan ko na lang ang dinala ko rito. Mas magagaling pa. Kasamahan? Sabihin mo na nga, Sir Sandro, ano ba kayo? Di tao. Natawa si Sandro sa sarili niyang joke. Pati si Linda ay hindi na rin napigilang matawa. Hindi ako nakikipagbiruan ha. Hindi birong ginagawa natin dito. Uubusin natin ang mga aswang para maitayo na natin ang farm dito. Hindi tayo pwedeng basta-basta kumuha na lang ng mga taong pipitsugin. Hindi sila basta-basta tao lang, no? Ano magagawa ng mga yan? Itak? Lalabanan niyo ang mga aswang gamit ang itak? Ikaw nga nakabaril pero walang nagawa eh. Kaya ano namang problema sa itak? Huwag mo akong subukan, kuya. Hindi na nakatiis si Linda. Pumagitna na ito sa magkapatid. Pero sa hindi inaasahang pangyayari,
iba ang nahawakan ng dalaga. Nanlalaki ang mga mata ni Leandro at Sandro nang makita ang kamay ng dalaga sa kanilang harapan. Dali-dali silang dumistansya. Kailangan ko pa palang humarang para lang tumigil kayong dalawa. Paano hindi titigil eh? Hinawakan mo ba naman yung mga ano nila eh? Ano? Tama na ang bangayan yung magkapatid, Leandro. Ang kuya mo ay isang manunugis. Alam niya kung ano ang ginagawa niya. Ang mga taong dinala niya rito ay di hamak na mas eksperyensado sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Magpasalamat na lamang tayo kahit napapaano. May makakasama na tayo para protektahan ang puso na tinatago natin. Manunugis? Ikaw manunugis? Nung mamatay si Mama, sinabi niya sa akin na pumunta ako sa angkan niya. Dito ko nalaman na ang mother side natin lumalaban sa mga aswang noon pa. Doon ako nagkaroon ng interes na maging manunugis. Kaya pala mas pinili mong umalis kaysa tulungan si Papa sa negosyo niya. Dahil alam ko na ikaw ang mas karapat-dapat dun. Magkaibang talino natin. Kaya simula pa lang, Leandro, wala akong plano makipag-agawan sa'yo kung ano man ang mana na maiiwan ni Papa kapag nadedo na siya. Ikaw lang naman itong laging galit eh. Hindi na nakapagsalita pa si Leandro. Minabuti na lamang nitong lumabas ng bahay. Pagpunta niya sa bakuran, pinagtitinginan pa siya ng mga manunugis na lalaki. O bakit? Anong problema nyo? Uy, hindi ang kalaban. Ano ka ba? Mainit ang ulo ko ah. Huwag kayong haharang-harang. Saan ka naman pupunta? Uy, Diyan ka lang. Magpapalamig ako ng ulo. Hindi na sumunod si Danaro sa kanya. Naglakad na lamang si Leandro nang hindi niya alam kung saan nga ba talaga siya pupunta. Hinayaan na lang niya kung saan siya dadalhin ng kanya mga paa. Nang mapagtanto niya na masyado na pala siyang malayo, tumigil siya at sandaling sinuyod ang tingin ng paligid. Party pa ba ng baryo to? Nakita niyang nakalabas na pala siya ng bakod. Kaya naman pakiramdam niya ay hindi na rin yung sakop ng baryo na kinalalagyan niya. Babalik na sana siya nang marinig niyang tila may tao sa paligid. Mabilis niyang binunot ang baril na nasa tagiliran. Isang matandang lalaki ang lumabas mula sa likuran ng halaman. Teka, ikaw yung matandang... kung nga yan, tawagin mo na lang akong Hipolito. At pakisabi na rin kay Dangdang na nakita mo ko, ha? Diyan ka lang. Huminto ka. Ipuputo ko to. Sige ka. Huminto ang matanda. Biglang nawala ang ngiti nito at sumeryoso ang muka. Sino ka ba? At anong ginagawa mo rito? Magugustuhan mo ba ang sagot sa tanong mo? Sabi mo lang sa akin kung sino ka. Ang dami yung pang pasakali eh. Kaya mo bang iputok yan sa matandang katulad ko? Hindi ka ba dinadapuan ng konsensya sa katawan? Alam kong hindi ka lang basta matanda. Kaya pag lumapit ka pa, hindi ako magdadalawang isip na iputok to sa'yo. Hindi iputok mo! Dahan-dahang lumapit sa kanya ang matandang si Hipolito. Nang hindi yun tumigil, hindi na nagdalawang isip si Leandro kundi iputok ang baril. Inasinta niya sa muka ang matanda. Pero laking gulat niya nang bigla yung nakailag. Nakatalon at nakasampa sa puno. Kapag nakuha na namin ang dapat makuha, katapusan nyo lang mga tao! Sinasabi ko na nga ba eh. Isa kang aswang eh. Nagpaputok pa si Leandro. Pero dahil mabilis ang matanda ay hindi niya pa rin yung tinamaan. Umalis na lamang ang matanda at hindi na niya yun hinabol pa. Namalaya na lamang niya na nasa likuran na pala niya si Danaro at Sandro. Boss, ano nangyari? Ayos ka lang? Sino binabaril mo ha? Danaro, yung matanda kanina. Aswang siya. Binaril ko siya pero hindi ko siya tinamaan. Ang bilis niyang lumundag sa punong yan eh oh. Tapos, umalis na rin kaagad. Kailangan itong malaman ni Aling Dangdang. Tumakbo na paalis si Leandro para ipalam sa matanda ang nangyari. Nang sabihin niya ito kay Aling Dangdang, ay kagad itong napatayo sa kinauupuan. Nanlalaki ang mga mata. Hindi ito makapaniwala sa sinabi ni Leandro. Bakit Aling Dangdang? Sino ba yung Hipolito na yon?
Siya ang pinuno ng mga aswang. Akala ko'y namatay na siya sa kulam na ginawa ko noon sa kanya nung nakaraang taon. Hindi ko inaasahan na balik siya. Malakas na aswang si Hipolito. Maraming albularyo ang napatay niya noon. Matanda lang naman yun ah. Kayang-kaya naman na siguro natin yun. Kapag ang isang aswang ay malakas, walang edad-edad. Magkaiba ang lakas ng isang taong matanda sa isang aswang na matanda. Kaya hindi nyo dapat malitin yun. Kung ganon, di abisuhan mo na ang mga kasamahan mo na suyuri na ang buong baryo. Yun talaga ang gagawin ko. Danaro, dito ka lang ha. Sasamahan natin sila Linda. Tuluyan ng sumapit ang kinagabihan. Ilang oras nang nakakalat ang mga manunugi sa buong baryo pero wala pa silang namamataan na aswang. Samantala, katatapos lang magluto ni Linda at Leandro ng mga sandaling yon. Sinabihan na ni Leandro si Danaro na tawagin ang mga manunugis para kumain na muna. Hindi ko inakala na masarap ka pala magluto. Kahit wala ka nakikita alam na alam mo pa rin ang gagawin. Paningin lang naman ang nawala sa akin. May panlasa naman ako. Isa pa, tinuruan ako ni Lola noon na magluto. Kaya marunong naman ako. Kung hindi mo mamasamain, pwede ko bang malaman kung paano ka nabulag? Ang kwento sa akin ni Lola noong bata pa ako, may sinira akong bahay ng mga duwende. Nainis sa akin ng mga duwende at tinanggalan nila ako ng paningin. Pati pala yan? Totoo rin? Sandaling bumuntong hininga ang dalaga. Binitiwan nito ang sandok. Leandro, maraming salamat sa pagprotekta mo sa amin. Kung tutuusin, yung lupain lang naman dapat ang inaatupag ninyo rito eh. Pero pati kami, nagiging intindihin nyo pa. Mabait na tao si Papa. Hindi niya hayaan na may mapahamak sa lupain na binili niya. Isa pa, magiging problema din naman namin yung mga aswang na yan kapag naitayo na namin yung farm dito. Leandro, may pagtatapat ako sa iyo pero huwag ka sana mabibigla. At sana, kung ano man ang sasabihin ko, gusto kong kayanin mo. Sa puntong ito, tila kinakabahan na si Leandro. Hindi niya alam pero ang unang pumasok sa utak niya, mababasted na siya kahit na hindi pa naman siya opisyal na nanliligaw. Napalunok siya ng laway. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Leandro, nandiyan ka pa ba? Oo, nandito pa ako. Huwag ka nang kumapaka pa, baka iba na naman ang mahawakan mo Sige na, sabihin mo na kung ano yung sasabihin mo. Tatanggapin ko yan at pangako, hindi ako magtatanim ng sama ng loob. Pipilitin ko na lang na maging masaya for you. Because love is like your roses. Ano sinasabi mo? Wala naman itong kinalaman sa ating dalawa Tungkol ito sa kuya mo. Ha? Bakit? Anong meron sa kanya? Leandro, nang mahawakan ko ang kamay ng kuya mo, meron ako nakitang masamang pangitain. Lalong bumilis ang tibok ng puso ni Leandro. Pakiramdam niya ay hindi niya magugustuhan ang maririnig niya. Pero may kung anong parte pa rin ng utak niya na nagsasabing dapat niyang malaman kung ano yon. Nakita ko na napahamak ang kuya mo. Kritikal ang kalagayan niya. Base sa pangitain ko, sa loob ng isang silid siya mamamatay. Yun lang ang nakita ko. Pero Leandro, lahat ng pangitain ko ay pwedeng mapigilan. Ang mga nakikita ko ay mga babala lang na may oras pang iwasan. Noong mga sandaling yun, hindi na napigilan ni Leandro na mapaluha. Buti na lang ay hindi nakakakita si Linda. Ayaw niyang makita ni Linda ang mahinang bersyon ng sarili niya. Mahal naman ni Leandro ang kuya niya, kahit na madalas silang hindi magkasundo. Hindi niya pwedeng itanggi na mahalaga sa kanya si Sandro. Sadyang kinakain lang talaga siya ng inggit. Dahil kahit nasa kanya na naman ang papuri ng pamilya nila, nasa kanya ang katalinuhan at naiinggit pa rin siya dahil tila mas may kalayaan ng kanyang kuya para maging masaya. Leandro, sige, iiyak mo lang yan. Hindi kita huhusgahan. Ha? Anong umiiyak? Bakit ako iyak? Hindi naman kami close nun Wait lang Tatawagin ko na silang lahat.
para makakain na rin tayo ng sabay-sabay. Iniwan na ni Leandro ang dalaga sa tapat ng lutuan. Nakasalubong niya pa si Aling Dangdang at nakita siya nitong umiiyak. Hiyang-hiya si Leandro noon. Pinigilan na lamang niyang umiyak dahil ayaw niyang ipakita sa kanyang kuya na mahina siya. Hanggang sa magsimula na silang kumain ay gulong-gulo pa rin ang utak ni Leandro. Lihitimong totoong nangyayari kasi ang mga pangitain ni Linda. Kaya naman hindi niya maiwasang hindi matuliro. Pre, ayos ka lang ba? Kanino pa hindi ginagalaw yung pagkain mo eh. Gusto mo, galawin ko na? Hindi, ayos lang ako. Hindi ka okay, no? Tinanggap mo nga lang na pre ang tawag ko sa iyo eh. Ano ba problema, boss? Danaro, masama ba akong tao? Bakit mo naman tinatanong yan eh? Nasa harapan tayo ng pagkain. Tumingin pa sila sandali sa kabilang lamesa. Nakita ni Leandro kung gaano kasaya ang kanyang kuya habang kaharap ang mga kasama nitong manunugis. Gusto ko lang malaman kung may karapatan ba akong malungkot. Boss, hindi ka talaga okay, no? Ang kilala kong Leandro hindi marunong magdrama eh. Ngumisi na lamang si Leandro. Nung gabing yon, nanatiling dilat ang mga mata ni Leandro. Hanggat maaari kasi, ayaw niyang mawawala sa paningin niya si Sandro. Kung tutusin, pwede naman niyang ipaalam sa kanyang kuyang tungkol sa pangitain ni Linda. Pero hindi niya alam kung bakit hindi niya kaya. Sigurado dahil lumaki siyang hindi sanay na nagpapakita ng pagmamahal sa ibang tao. Nagdaan pa ang ilang araw, nakakabahala para sa kanila na walang paramdam ang mga aswang. Mas pinalawig na nga rin nila ang pagroronda. Pero kahit kaunting bakas na mga salot na nilalang ay wala naman silang makita. Uy, Leandro, nung nakaraan ko pa napapansin na tingin ka ng tingin sa akin ah. Tapos, sunod ka rin ng sunod. Kung nasan ako, nandun ka rin. Langaw ka ba? Kung nasan ang tae, nandun ka? Nagpakita ng sarkastikong ngiti si Leandro. Sinusundan kita para mabantayan ko yung mga galaw mo. Baka kasi gumagawa ka na naman ng kasisira ko kay Papa eh. Kilala kita, Leandro. Mga bata pa lang tayo. Malalim ka na mag-isip para gumawa ng dahilan. Hindi ganyan ang mga dahilan na sinasabi mo sa akin kapag gusto mong may gawin kang kakaiba. Ay nako, bahala ka sa buhay mo. Sige, sumunod ka lang ng sumunod. Malay mo, sa mga susunod na araw hindi mo na ako masundan. Hindi nakapagsalita si Leandro. Pero sa kanyang kalooban ay meron siyang nararamdaman na kaba. Hindi na lamang niya yun pinahalata. Nung gabing yon, maaliwalas ang paligid. Tila wala silang pinaghahanda ang panganib. Perpektong sandaling yon dahil bukod sa malamig ang simoy ng hangin, nakakagaan din ang pakiramdam ang huni ng mga kuliglig sa paligid. Boss, tumawag si Don Felix. Sabi niya, kailangan mong puntahan ngayon yung isa sa mga kliyente niyo sa bayan. Anong Sabihin mo, hindi ako pwedeng umalis dito. Pero sobrang importante daw nun. Malaking kliyente daw yun. Mas importante to kaysa doon. Kasi nandito si Linda, no? Higit pa ron. Si Aling Dangdang, type mo, no? Tumingin na masama si Leandro kay Danaro. Walang ano-ano ay bigla niya itong binatukan. Hoy, kung wala kang masabing matino, pwede ba manahimik ka na lang muna? Napailing na lamang si Danaro. Maya-maya pa, habang nasa kalagitnaan sila ng pagbabantay, bigla na lamang silang naalarma ng isa sa mga kasama nilang manunugis ay humahangos na bumalik. Pasan-pasan nito ang kasama nitong duguan. Ayon dito, ang mga aswang daw ay paparating na. Sa puntong ito, naalarma na silang lahat. Malakas ang loob nilang lumusob dito. Ibig sabihin ba nito kaya na nilang kunin ang puso? Mga kasama, kailangan na natin maganda. Nandito na mga kalaban natin. Nagtayuan ng mga manunugis, habang sila Linda naman ay agad na pinapasok ang sugatan na lalaki para maagapan. Danaro, abisuhan mo na yung mga medic na pumunta rito. Sigurado kong maraming magiging sugatan sa mga kasama natin. Sige, Kapi. Teka, saan ka pupunta? Sasamahan ko si Kuya. Wow, kuya na ang tawag Hoy, sandali! Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Leandro. Sinundan na niya ang mga manunugis.
May mga naiwan namang manunugis na nagbabantay kina Aling Dangdang. Kaya kahit na papaano ay panatag ang loob nilang hindi mapapahamak ang mga yon. Oh, bakit ka nandito? Akala ko ba magbabantay ka kina Linda? Pwede ba? Huwag ka na nga magtanong na magtanong. Idol mo siguro ako, no? Gustong-gusto mo siguro makita kung paano ako lumaban. Hinayaan na lamang ni Leandro ang kanyang kuya sa pagyayabang nito. Itinuon na lamang niya ang atensyon sa inaabangan nilang mga aswang. Habang nakatago, nararamdaman na rin nila ang presensya ng mga nilalang. Alerto mga kasama. Nang matanong na nila ang mga aswang sa kanto, hindi na sila nagsayang ng pagkakataon. Nagsilabasan na sila para ambushin ang mga yon. Pero ang hindi nila alam, may mga nakalibot na rin palang aswang sa kanila. Hindi nagpahuli si Leandro. Nag-focus siya na matindi at saka inasinta ang mga aswang. Sa pagkakataong yon, kahit na papaano ay nakakatama na siya. Pero kinailangan niyang ratratin ng bala dahil hindi namamatay ang aswang sa isang tama lang ng bala. Ano ba? Dikit ka ng dikit. Hindi ako makakilos eh. Dami mo namang arte. Biglang tumakbo si Sandro para atakihin ang mga mas malapit na aswang. Sumunod din naman agad dito si Leandro. Basta kung nasa ng kanyang kapatid, kailangan naroroon rin siya. Hindi pwedeng makalingat. Pinangako niya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para pigilan ang sinasabi sa pangitain ni Linda. Kuya, kahit na ano mangyari, huwag kang papasok sa kabahayan ha. Sandaling napatigil si Sandro sa kanyang narinig. Noon lang niya ulit narinig na tinawag siyang kuya ni Leandro nang walang halong pang-iinsulto. Ano man tinutunga nga mo? Maraming kalaban oh. Pinagpatuloy ni Leandro ang pagpapaputok. Nang maubos na ang bala ng kanyang Armalite, inilabas naman niya ang 45 na baril. Asintado niyang pinatatamaan ng mga aswang. Noong mga sandaling yon, napansin ni Leandro ang matandang si Hipolito na naglalakad na palayo. Parang wala yung pakialam sa nangyayaring kaguluhan. Si Hipolito, pupuntahan si Aling Dandang. Lintik, hindi pwede. Tara! Umalis silang magkapatid sa labanan. Binalikan nila sila Linda. Pagdating nila roon, nadatnan nila ang mga kasama nilang nakahandusay na sa bakuran. Habang si Danaro naman ay may sugat na sa kaliwang kamay. May pahabol pa pala. Hindi na pinatapos ni Sandro na makapagsalita ang matandang lalaki. Nagmamadali niya yung inatake gamit ang itak nito. Pero sa kasamaang palad, hindi niya tinamaan ang matandang aswang. Nahawakan siya nito sa liig at saka binalandra sa gilid. Lalapitan pa sana ulit yun ni Mang Hipolito pero nagpaputok na si Leandro. Tinamaan niya sa katawan si Mang Hipolito. Dahilan para mapadistansya ito. Ilang beses na sinundan ni Leandro ng putok ang matanda. Pero sa mga sunod na tira niya ay nagagawa na nitong makailag. Masyado kang mapapela. Aatake na sana si Mang Hipolito kay Leandro pero pinukulan ni Sandro ng kutsilyo ang matanda. Tinamaan ng matandang aswang sa kaliwang balikat. Sinamantala na nila yon para makalapit kina Linda. Pumasok kayo rito. Hindi siya makakalapit sa atin dito. Sabi ng matandang babae habang hawak-hawak ang malaking garapon kung saan naroroon ang kulay itim na puso. Pagpasok nila sa loob ng bahay, dito na mas kinabahan si Leandro. Lalo pa siyang nabahala na makita si Linda na parang merong bagong pangitain. Kuya, huwag ka nang lumaban. Ako nang bahala. Anong pinagsasabi mo? Hindi mo siya kaya mag-isa. Makinig ka lang sa akin kung ayaw mo mapahamak. Bantay mo na lang sila Aling Dandang. Hindi pwedeng makalapit ang aswang na yan. Lalabas na sana ng pinto ang binata pero laking gulat nila na makapasok na sa bahay na yun si Mang Hipolito. Dangdang, matagal kong pinag-aralan kung paano kontrahin ang ritual mo. Ngayon, gusto kong ipaalam sa iyo na wala nang saysayang proteksyon na ginawa mo. Kaya makukuha ko na ang pusong yan. Kung gusto mo mabuhay kayong lahat, ibigay mo na sa akin yan. Manahimik ka! Hindi kayo magtatagumpay sa gusto niyong gawin. Kinutok ulit ni Leandro ang hawak-hawak na baril. Pero pagkalabit niya ng gatilyo ay wala na pala itong bala. Mara siyang hinawakan ng matandang aswang sa kamay. Hinila siya papalapit at saka dinakma sa muka.
Ang matandang tila uugod-ugod ay parang lumakas na ang katawan. Binalibag nito si Leandro sa gilid. How dare you hurt me, boss? Damn it! Si Denaro naman ang nagpaputok sa matanda. Pero sa kasamaang palad ay nakailag lang ng walang kahirap-hirap si Mang Hipolito. Hinagis lang din ito si Denaro palabas ng bahay. Sige na, ibigay mo na sa akin yan, Dangdang, para wala naman tayong pinagsamahan yan eh. Hindi ko ito ibibigay sa iyo. Mag-aasik kayo na kaliliman kapag napasa kamay nyo na ito. Masyado naman yatang masama ang iniisip mo sa amin. Pero may punto ka naman. Kasi matagal na naming hinahangad na muling maghari ang mga aswang. Hindi lang sa probinsyang ito, maging sa buong bansa na rin. At mangyayari lang yon kung ibibigay mo sa akin ang bagay na yan. Kahit ibigay ko sa iyo ito, hindi mo rin ito mahawakan. Akala mo ba porke nakapasok ka na rito, walang ritual na nakabalot sa pusong ito? Biglang humarang si Sandro para putulin ang usapan. Muli nitong inilahad ang hawak-hawak na itak. Kakailanganin mo muna akong patayin bago mo makuha ang gusto mo. Matayin? Sigurado ka ba sa sinasabi mong bagito ka? O di sige, madali naman akong kausap eh. Kung yan ang kahilingan mo, edi ibibigay ko. Kuya, umiwas ka sa kanya pakiusap. Huwag mo na lang siyang labanan. Ano bang pinagsasabi mo? Naibang ka na ba? Hindi na naituloy ni Sandro ang kanyang sasabihin nang biglang lumusob na ang matandang aswang. Mabuti na lamang ay alerto ang binata kaya nagawa niyang ilagan yon. Samantala, kahit na masakit ang buong katawan, ay pinilit pa rin ni Leandro na makatayo. Kinuha niya ang isang itak na nakasabit sa gilid ng dingding. Leandro, ano bang ginagawa mo? Kinakalaban ko ang tadhana. Ha? Buwang ka ba? Magkapatid pala kayong dalawa. Mas lalo akong kinanaka. Mas masayang makakita ng taong umiiyak dahil nawalan ng minamahal. Walang ano-ano, muling lumusob sa kanila si Mang Hipolito. Sa puntong yon ay sinabayan na rin ni Sandro ang galaw ng aswang. Sa mga unang sandali ay kinakaya pa ni Sandro ang matanda. Pero kalaunan, naramdaman na niyang tila habang tumatagal, mas lumalakas at mas bumibilis si Mang Hipolito. Hanggang sa tuluyan nang natamaan si Sandro, sumirit ang dugo ng binata mula sa hita nito. Dahilan para mapaluhod na ang kaliwang tuhod ni Sandro. Buong pagsisikap na lumapit si Leandro nang makakuha na ito ng sapat na lakas. Siya naman ang humaharang para harapin si Mang Hipolito. Leandro, bakit mo ba ito'y ginagawa? Umalis ka na nga dyan. Hindi mo siya. Huwag mo akong pakialaman. Kung kaya ko siya o hindi, gagawin ko ito dahil gusto kong pigilan ng tadhana mo. Leandro? Tingnan mo nga naman, para ako nanonood ng pelikula. Ang ganda sa mata. Tinulak ni Leandro si Sandro palapit kina Aling Dangdang. Sila ang protektahan mo. Hayaan mo akong labanan ng matandang to nang mas madaldal pa sa puwet ng manok. Tumatawa-tawa pa si Mang Hipolito ng mga sandaling yon. Tila minamalit lang nito si Leandro. Aminado naman ang binata na kung ikukumpara sa kanyang kuya, wala siyang binatbat sa matandang yon. Sa labas tayo. Kung talagang kaya mo akong patayin, lalabanan mo ako sa labas. Sige, bibigyan kita. Marami pa naman akong oras eh. Tingnan ko lang kung hanggang saan niyang yabang mo. Nauna nang lumabas ang matandang aswang na si Hipolito. Tinapakan pa nga nito ang kamay ni Denaro sa daan. Sumunod naman si Leandro. Maya-maya pa, sinimulan na rin ng matandang aswang ang kanyang pag-atake. Hindi pa seryoso ang matanda, pero bumagsak agad si Leandro. Boss! Leandro! Lalabas pa sana si Sandro noon pero pinigilan na siya ni Linda at Aling Dangdang. Diyan ka lang kuya. Ako nang bahala rito. Muling tumayo si Leandro kahit nasugatan na ang hita nito. Maigpit pa rin ang hawak niya sa itak. Muli, umatak na naman si Mang Hipolito. Pero sa pagkakataon na yon, nautakan ni Leandro ang matanda. Sinubuyan niya ng lupa ang mukha ng aswang. Dahilan para sandali itong mawalan ng paningin. Sinamantala yon ni Sandro. Buong puwersa niyang hinagupit ng itak sa lieg si Mang Hipolito. Sa lakas ng pagkakataga niya,
ay parang gripong tumagas ang dugo nito. Nung mga sandaling yon, inakala ni Leandro na patay na ang aswang. Pero bago yung bumagsak, nagawa pa talaga nitong kalmutin siya. Dahilan para bumagsak muli si Leandro sa lupa. Nang malagutan ng hininga si Mang Hipolito, tuluyan na ring nawala ng malay si Leandro. Iika-ikang tumakbo si Sandro palapit sa kanyang kapatid. Agad niya itong inilagay sa kanyang braso ang ulo ni Leandro at pilit itong ginigising. Hoy, gumising ka! Huwag ka magbiro ng ganyan! Kinalmot ka lang eh! Pagtingin nila sa dibdib ni Leandro ay kita nila ang mahabang hiwa na medyo malalim din. Sakto namang dumating na ang medik na kinontak ni Danaro. Wala silang sinayang na pagkakataon. Mabilis nilang isinakay si Leandro doon at itinakbo sa ospital. Hindi alam ni Sandro ang gagawin niya nung mga sandaling yon. Iyak lang siya ng iyak. Anong nangyari? Kumusta si Leandro? Kakarating lang ni Don Felix sa ospital nang malaman nito ang nangyari. Kinalaban niya yung pinuno ng mga aswang pa. Kasalanan ko ito eh. Hindi ko dapat siya hinayaan eh. Wala kang kasalanan. Ginawa lang ng kapatid mo ang tingin niyang makabubuti. Ipagdasal na lang natin na sana malagpasan niya itong nangyari. Halos 2 oras silang naghintay sa labas ng ospital. Maya-maya lang ay lumabas na rin ang doktor at sinabi sa kanilang stable na ang kalagayan ng binata. Sobrang ginhawa ang naramdaman nila sa kanilang sarili dahil doon. Naiyak na lamang sa tuwa si Sandro. Makalipas ang ilang araw, nakalabas na rin ng ospital si Leandro. Alam na rin ni Sandro ang dahilan kung bakit nagbuwis ng buhay si Leandro para sa kanya. Dahil dito, naging maganda na ang relasyon ng magkapatid. Nagsimula ang magandang samahan dahil sa lahat ng kanilang pinagdaanan. Samantala, hindi nagtagumpay ang mga aswang sa kanilang binabalak. Naubos na mga manunugi sa mga salot na nilalang. Ang maglolang Linda at Dangdang naman, nanatili pa rin sa bahay na yon, kahit sinisimula na ang pagsasaayos ng farm. Kinuha sila bilang tagapamahala. Sa mga nakalipas ding araw, nalaman ni Leandro na wala naman talagang gusto si Sandro kay Linda. Nakababatang kapatid lang ang turing ni Sandro kay Linda. Boss, kanina ka pa tulala dyan ah. Anong problema? Naabutan siya ni Danaro at Sandro sa kanilang garden. Mag-isang oras na kasi siyang tulala roon sa kakaisip kung papaano susuyuin si Linda. Nag-away ba kayo ni Linda? Oo, kuya eh. Galit siya sa akin. Alam mo, ang mga babae, pabilis talaga magbago ang mood niyan. Sensitibo rin sila sa kahit na anong sinasabi natin mga lalaki. Bakit nga ba siya nagalit? Ano bang ginawa mo? May nasabi lang naman akong hindi niya nagustuhan. Tinanong ko kasi siya eh. Ano? Tinanong ng alin? Tinanong ko kasi siya kung meron na rin ba siyang pagtingin sa akin. Ayun, nagtampo, umalis. Loko ka palang kumag eh. Alam mong bulag, tatanungin mo ng ganun. Anong tawag mo sa akin? Sorry sir, sorry boss. Ang mabuti pa, bawiin mo yung sinabi mo. Nagtawanan na lamang sila ng mga sandaling yon. At pagsapit ng gabi, lumarga na rin sila dala ang gitara at bulaklak. Haharanahin nila ang dalaga bilang parte ng panunuyo ni Leandro. Masaya si Leandro kahit na nahihirapan siyang manligaw kay Linda. Hindi kasi basta-bastang babae si Linda para sa kanya. Pero dahil sa suporta na natatanggap niya mula sa mga taong mahal niya sa buhay, pakiramdam ni Leandro ay walang mahirap para sa kanya. Wakas. Mga siraulo talaga kayo. Kayo na nga lang dalawang magkapatid. Lagi pa kayo nag-aaway.